Si Don Fricks nga ba ang bumuo ng Hunter Association? Ang sagot ko sa tanong na ito ay oo. Dati ko nang nabanggit sa inyo mga idol na si Don Fricks ang nasa likod ng pagtatayo ng Hunter Association sapagkat maraming ebidensyang ipinakita sa kwento na siya talaga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng organisasyon. Hindi ko sinasabing siya ang nanguna sa paghahanap ng mga unang hunters o siya ang naging kauna-unahang chairman. Bagkos, naniniwala ako na gumamit si Don Fricks ng kakaibang paraan upang mabuo ito. Para mas maintindihan nyo, iisa-isahin ko ang lahat ng ebidensyang nagpapatunay na si Don Fricks ang nasa likod ng pagkakaroon ng Hunter Association. Ang unang ebidensya mga idol na si Don Fricks nga ang dahilan kaya nabuo ang Hunter Association ay makikita mismo sa taon kung kailan nadiskubre ng mga tao ang Journey to the New World. Ayon kay Jing Fricks, naglakbay si Don sa Dark Continent 300 taon na nakakalipas at pagkatapos nito ay iniwan niya sa ligtas na mundo ang journal na pinamagatang Journey to the New World. Hindi sinabi mga idol kung anong taon eksakto na diskubre ang journal, pero naniniwala ako na humigit kumulang 300 years ago din ito. Nasabi ko ito sapagkat makikita sa chapter 341 ang paglalahad ng director ng International Permit Agencies na nadiskubre ng mga tao ang Journey to the New World ilang daang taon ang nakakalipas. Ibig sabihin mga idol, pwede nating ipagpalagay na ang journal ay nadiskubre sa taon na hindi bababa sa 200 years o katumbas ng ilang daang taon. Pero hindi din lalagpas sa 300 years o ang panahon kung kailan naglakbay si Don Fricks. Ang sa tingin kong eksaktong taon kung kailan natagpuan ito ay 290 years ago o ang taon kung kailan naganap ang kauna-unahang hunter exam. Kung inyong maalala, ang batch nila Gon ay naging hunter noong 287th hunter exam. Si Killua naman ay nakapasa sa 288th hunter exam. Ang iba't ibang individual naman na may kakayahang kailangan ng Hunter Association sa paglalakbay sa Dark Continent ay nakapasa at nagkaroon ng pansamantalang hunter license sa naganap na 289th hunter exam. Ang ika-290th ay maaaring isagawa sa pagbabalik ng mga hunters mula sa Dark Continent, depende sa magiging resulta ng paglalakbay. Hindi nagkataon mga idol na si Don Fricks ay naglakbay sa Dark Continent 300 taon na nakakalipas, na ang kanyang Journey to the New World ay nadiskubre humigit kumulang na 300 taon at ang kauna-unahang hunter exam ay naganap halos 300 taon na din. Kaya sa tingin ko, matapos madiskubre ng mga tao ang Journey to the New World at maintindihan ng paliwanag nito ukol sa Dark Continent, naisip ng isang tao na magtatag ng isang organisasyong magtutungo, maglalakbay at tutuklas sa mga tinatagong yaman ng Dark Continent. Ang organisasyon niyang ito ay ang Hunter Association. Ang pangalawang ebidensya ni si Don Fricks ang taong nasa likod ng pagkabuo ng Hunter Association ay makikita mismo sa chapter 1 ng manga at unang opening ng anime version ng Hunter x Hunter. Makikita natin dito mga idol ang paliwanag ng may akda ukol sa mga kakaibang nilalang at halimaw, mga lihim na kayamanan at ang mga mahiwagang lugar sa mundo na hindi pa nadidiskubre ng tao. Ang lahat ng mga ito ay nagtatagli ng misteryosong kapangyarihan na bumibigani sa maraming tao na tinatawag bilang mga hunters. Sa paliwanag na ito mga idol ng tagapagsalaysay, malalaman natin kung ano nga ba talaga ang mga hunters. Sapagkat bago natin sila makilala bilang mga taong sumusugpo ng kasamaan, nagpapanatili sa kaligtasan ng mundo at nagpapalakas sa pamamagitan ng Nen, ang mga hunters muna ay ang mga taong nagnanais na diskubrihin ng iba't ibang halimaw, lugar at kayamanang hindi pa nakikita ng mga tao. Ang mga ito ay naisulat na ni Don Fricks sa kanyang Journey to the New World dahil matatagpuan lamang ito sa Dark Continent. Maaaring ang pinakalayunin talaga ng Hunter Association noon ay makahanap ng mga tamang tao para maging hunters at ihanda ang mga ito sa paglalakbay patungong Dark Continent. Ngunit dahil may posibilidad na malipo lang sangkatauhan dulot ng mga bantang meron sa lugar, ipinagbawal ng mundo ang paglalakbay sa Dark Continent. Naging dahilan sa pagkawala ng pinakalayunin ng Hunter Association at mag-focus sa mga hunters sa iba't ibang larangan bukod sa paglalakbay sa Dark Continent. Ang pangatlong ebidensya ni si Don Fricks ang dahilan kaya nabuo ang Hunter Association ay makikita sa mismong Hunter Exam. Kung inyong oobserbahan maigi mga idol ang proseso ng Hunter Examination, makikita nyo na malaki ang pagkakapareho nito sa paraan kung paano makakapaglakbay sa Dark Continent. Halimbawa, sa preliminary part ng Hunter Exam, ang magkakaibigan sila Gon, Kurapika at Leorio ay sumakay ng barko patungo sa lugar kung saan tingin nila magaganap ang Hunter Exam. Dito palihim na sinasala ng kapitan ng barko ang mga examinees na may potensyal na maging hunters at tinutulungan itong makarating sa eksaktong lugar kung saan magaganap ang Hunter Examination. Ang barkong ito ay kahalintulad ng mga barkong patungo sa Dark Continent.
partikular ang Black Whale na naglalaman ng higit sa 200,000 pasahero. Maglalakbay ang barko sa paniniwala ng lahat na makakarating sila sa Dark Continent, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang karamihan sa mga pasahero ay maiiwan sa isang malaking isla na hindi pa nararating ng maraming tao. Ito ang New Continent. Samantalang ang mga individual na may kakayahang maglakbay sa Dark Continent ay magpapatuloy sa lugar. Bukod dito, kung inyong maaalala, ang mga examinees din ng Hunter exam ay sinasalubong ng mga taong sumusubok sa kanilang talino at pagkatao. Sa sitwasyon nila Gon, ang nakita nila ay ang grupo na parang isang tribo. Pinapangunahan sila ng isang matandang nagtatanong sa mga gustong pumasok sa Hunter exam at kapag nakapasa ka sa kanyang pagsubok, ituturo nito ang lugar kung saan matatagpuan ang mga guide. May pagkakahalin tulad ito sa mga gatekeepers o tagapagbantay ng pintuan ng Dark Continent. Isa din silang grupo o tribo, ayaw din nila sa mga walang modo at natutulungan din nila ang mga tao na matagpuan ng mga guide. Tama ang narinig nyo mga idol, guide ang tawag sa mga nilalang na gumagabay sa tao para makapaglakbay sa Dark Continent, habang navigators naman ang tawag sa mga nag-guide sa mga examinees upang makakuha ng Hunter exam. Higit pa dito mga idol, sa Hunter examination, ang nagsilbing guide sa grupo nila Gon ay ang pamilya ng mga Kiriko o mga magical beast na may kakayahang magbagong anyo. Sila lamang ang tanging paraan upang malaman ng kahit na sino ang tunay na lokasyon ng Hunter exam, kaya hindi makakakuha ng pagsusulit ang isang tao nang wala ang tulong ng mga guide. May pagkakapareho ito mga idol sa pagiging kakaibang nilalang ng mga guide sa Dark Continent at pagturing sa mga ito bilang tanging paraan upang makapaglakbay sa lugar. Kung wala daw sila, imposibleng makapaglakbay sa Dark Continent. Ang pagkakaparehong ito mga idol ng paraan sa pagkuha ng Hunter examination at ng paglalakbay sa Dark Continent ay isang matibay na pruwebang si Dawnfreaks nga ang dahilan kung bakit nabuo ang Hunter Association, sapagkat sa kanyang Journey to the New World, inilagay niya ang mga mahalagang detalyeng dapat malaman ng isang tao na gustong makapasok sa Dark Continent. Kasama dito ang impormasyon ukol sa mga gatekeepers, sa mga guide at maging sa mga kakayahang kailangan upang makapaglakbay sa Dark Continent. Pagkatapos ay ginamit ng unang chairman ng Hunter Association ng sistemang ito para sa Hunter examinations at para makahanap ng mga tamang hunters. Nagpapatunay na ang Hunter Association ay ginawa talaga sunod sa Journey to the New World ni Dawnfreaks at para ihanda ang maraming hunters sa paglalakbay sa Dark Continent. Kaya pala mga pagsusulat sa Hunter exam ay kahalin tulad ng mga banta at pagsubok na pwedeng maranasan ng tao sa Dark Continent. Sa Hunter examination, sinusubukan ng kapasidad ng mga examinees na mabuhay sa kabila ng panganib ng kalikasan. Maaaring dahil ito sa sinabi ni Chairman Netero noon na ang Dark Continent ay pakikibaka sa kalupitan ng kalikasan. Tinitingnan din ang galing ng mga examinees sa pagharap sa mga halimaw o nilalang na kanilang makakasalamuha. Bilang ang Dark Continent ay napupuno nga ng mga mapapanganib na halimaw at tinahamon din ng Hunter examination ng kakayahan ng isang individual sa pakikipaglaban sa kanilang mga examinees. Ang pagsubok na ito ay nakabase sa kakayahan ng calamities ng Dark Continent na gamitin ang lakas ng tao laban sa kanilang kapwa-tao. Ang mga pagsubok na ito sa Hunter examination ay direktang patunay na naghahanap talaga ang Hunter Association ng mga taong perpekto sa Dark Continent. Kaya pala sa dinami-dami ng pwedeng isama na Beyond Netero sa kanilang paglalakbay sa Dark Continent, sa Hunter Association pa talaga siya nagpunta at nakipagkasundo para mabuo ang isang ekspedisyon patungong Dark Continent. Ginawa niya ito dahil maaaring sa loob ng maraming dekada niyang paghahanda para sa paggalugad sa lugar, nalaman ni Beyond na nasa Hunter Association ng mga pinakaperpektong tao na kayang maglakbay dito, dulot ng pagkabuo ng organisasyon para nga sa Dark Continent. At higit sa lahat, kaya pala kung titingnan natin ang disenyo ng Hunter License, makikita natin ang dalawang nakatayong X mark at sa gitna nito ay ang pulang bahagi ng card. Hindi sinabi ng kwento kung ano ang kahulugan ng dalawang X na ito hanggang sa nakita ko ang Journey to the New World kung saan mapapansin ang cover ng journal na nahahati sa dalawang bahagi. Ito ang East at ang West Edition na sa tunay na mundo ay nahati din ng Lake Mobius kung nasaan ang known world. Ibig sabihin mga idol, ang ligtas na mundo kung nasaan ang ating mga bida ang sinisimbolo ng pulang bahagi ng Hunter License, habang ang X sa kanan ay ang West part at ang X sa kaliwa ay ang East part ng Dark Continent. X mark ang pinili ng Hunter Association na simbolo dahil kasing kahulugan ito ng treasure, target o goal bilang ang pinaka-goal at layunin nga ng Hunter Association ay makarating sa Dark Continent. May ilan sa inyo mga idol ang nagsasabi na si Dawnfreaks ang unang chairman ng Hunter Association. Kung pagbabasehan natin ng mga ebidensyang inilatag ko, may posibilidad din talaga na kilalanin si Dawn bilang unang chairman.
Pero kung hihingi nyo muli ang opinion ko, naniniwala ko na ang tanging papel lamang ng malalakbay ay ang pagbibigay ng inspirasyon at motibasyon sa mga tao na itatag ang Hunter Association para makapaglakbay sila sa Dark Continent. Dahil kung siya ang unang chairman, dapat ay mabanggit man lamang ito ni Netero o ni Jing sa kwento at dapat din ay meron man lamang records ang Hunter Association ng pagiging chairman ng malalakbay. Ang tanong ngayon, kung ang Hunter Association ay merong layunin na malibot ang Dark Continent at sundan ang mga yapak ni Don Fricks, bakit hiniling ni Netero sa V5 ang pagbabawal sa paglalakbay ng mga tao sa Dark Continent? Ang kasagutan nito mga idol ay dahil alam ng dating chairman na masyadong mapanganib ang paglalakbay sa lugar at dahil ang pagpunta dito ay maaaring magdala ng mga banta sa sangkatauhan. Kinumbinsin niya ang V5 na huwag pahintulutan ng kahit na anong ekspedisyon na magpunta sa Dark Continent habang lihim niyang inihahanda ang Hunter Association sa misyong ito. Makikita ito sa huling mensahe ni Chairman Netero sa 12 Zodiacs kung saan sinabi ng matanda ang kanyang kagustuhang maunahan ng Hunter Association si Beyond Netero na magalugad ang Dark Continent at makakuha ng kayamanang makakatulong sa mundo. Ang mensaheng ito ni Chairman Netero ang isa sa mga rason idol kung bakit nakumbinsi ang bagong chairman na si Chidel na isama ang Hunter Association sa paglalakbay patungong Dark Continent. Sa madaling salita, si Isaac Netero ang rason kaya maisasakatuparan ng layunin ni Don Fricks sa pag-iwan sa Journey to the New World. Ito nga ay para mahikayat ang mga tao na gumawa ng isang organisasyong mangunguna sa paglalakbay sa Dark Continent. Ang layuning ito ni Don Fricks mga idol ay sobrang tugma sa ugali at pagkatao ng mga freaks. Kung inyong maaalala, sinabi ni Jing Fricks noon na magtatagumpay lamang siya bilang hunter kung mapapakilos niya ang kanyang target ayon sa kanyang kagustuhan. Nagpapakita ito ng pare-parehong prinsipyo ng mga freaks. Halimbawa si Jing ay nagawang mapasunod si Gon sa kanyang mga plano, katulad ng pagiging hunter ng bata, ng pagpasok nito sa Grid Island at maging ang pagkikita nito at ni Kite. Kahit din si Gon ay namana ang ganitong pag-uugali. Kung ating babalikan, gusto palagi ni Gon na nasusunod ang kanyang kagustuhan sa iba't ibang laban na kanyang kinasasangkutan. Halimbawa ay noong hinamon niya si Hisoka, pati na rin noong naglaban sila ni Gentru, at syempre kasama ang tagpo noong tinakot niya si Pitu. Ang matinding pagnanais ng mag-ama na pakilusin ang kanilang target ayon sa kanilang kagustuhan ang kumokompleto sa sagot kung bakit iniwan ni Don Fricks ang kanyang Journey to the New World sa ligtas na mundo. Sapagkat katulad ni Jing at Gon, magtatagumpay lamang si Don bilang isang hunter kung mapapakilos niya ang kanyang mga target ayon sa kanyang kagustuhan. Gusto ni Don Fricks na hikayatin ang buong mundo na maglakbay, kumuha ng mga kayamanan at libutin ang Dark Continent sa pamamagitan ng Hunter Association. Ito po ang aking kasagutan sa tanong kung paano nabuo ni Don Fricks ang Hunter Association. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!